Okay, magsimula tayo sa isang salita na pamilyar sa ating lahat, ambisyon. Oo, ambisyon. Sa trabaho, sa eskwela, sa buhay madalas, parang papuri yan, di ba? Tama. Isang bagay na hinahangaan natin, sinusukat sa resume. At ginagantimpalaan ng promosyon. Pero paano kung itong ambisyon na to, na mukhang disiplinado at matagumpay, ay may itinatagong panganib? At dyan mismo papasok yung mga pinag-uusapan natin mula sa mga sources. Sige, sige. Kasi ang punto rito ay hindi lahat ng ambisyon ay pare-pareho. At ang pinakamapanganib, hindi yung mga halatang mukasarili. Ah, okay. So, hindi yung obvious. Hindi. Ito yung mga gumagamit ng mga salitang espiritual. Nagtatago sa likod ng marangal na intensyon, yung ipinapalagay na ang pagiging efektibo ay kapareho na ng pagiging tapat. Gets ko. Yung hinahabol yung korona ng may sinseridad, pero maingat na iniiwasan ng anumang usapin tungkol sa krus. Eksakto. At dyan mismo, iikot yung buong pagsisiyasat natin ngayon na nakasentro sa isang napakatindi at personal na tanong ni Jesus. Kaya ba ninyong inumin ng sarongi inumin ko? Grabe yung tanong na yan. Hindi to sermon laban sa pagnanais, no? Ito parang imbitasyon para suriin natin kung anong uri ng karangalan ba yung hinahanap natin at kung ano talaga ang katumbas nitong halaga. So himayin natin to. Sige. Para maintindihan natin kung gaano kabigat yung tanong na yon, kailangan nating tingnan yung buong eksena. Yung konteksto. Oo, yung konteksto, napakatindi. Ayon sa mga source, katatapos lang sabihin ni Jesus sa pangatlong beses na to ang tungkol sa paparating niyang paghihirap, pagkakanulo at kamatayan. Malinaw na malinaw, hindi pahiwatig. Walang pahiwatig. Brutal na anunsyo. Isipin mo yung bigat sa hangin nun. Yung leader mo, kaibigan mo, sinasabing papatayin siya. Pero sa mismong sandaling yon, lumapit sina Santiago at Juan. At ang hiling nila? Parang bingi sa babala ni Jesus. Parang walang narinig, no? Oo. Sabi nila, Guro, hayaan mong maupo ang isa sa amin sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaluwalhatian. Wow! Yung ambisyon nila nakakabit kay Jesus. Naniniwala silang maghahari siya at gusto nilang maging top executives niya. Kumbaga sama kami sa taas. Oo. At sa isang banda, hindi naman mali yung teolohiya nila, pero yung timing at yung malalim na hindi pagkaunawa sa kung ano talaga ang kaluwalhatian, yun ang nakakabahala. At dito to nagiging personal para sa atin, di ba? Kasi hindi lang to isang malayong anekdota. Sabi sa source, salamin to ng sarili nating mga puso. Totoo yon. Ang dali kasing ituro sila at sabihing ang babaw naman nila. Pero kung magiging tapat tayo, ilan sa atin ang sumusunod kay Jesus hanggat paakyat yung daan? Hanggat may tagumpay? May tagumpay, may pagkilala, may impluensya, pero biglang nag-aatubili o nagrereklamo kapag yung daan patungo na sa paghihirap. O sa pagiging hindi kilala? O kabiguan? Eksakto. Yan mismo yung diwa ng tinatawag sa mga sources na unexamined ambition. Yung ambisyong hindi nasusuri. Okay. Ito yung ambisyon na gustong makuha ang korona nang hindi dumadaan sa krus. Sumasama kay Jesus pero tahimik na binabago ang definisyon ng pagsunod. Kaya naman pala ang tindi ng sagot ni Jesus? Sobra. Direkta at matindi. Hindi ninyo alam ang inyong hinihiling. At dito niya ipinakilala yung sentro ng usapan natin, yung konsepto ng saro. Okay, teka, huminto muna tayo. Sa salitang yan. Saro. Ito yung puso ng tanong niya, no? Batay sa mga source, ano ba talaga ang kinakatawan ng saro na to? Malinaw na hindi literal na inumin. Eksakto. Sa mga kasulatan, ang saro o cup, napakalakas nitong metapora. Para saan? Para sa itinakdang kapalaran o yung bahagi ng isang tao sa buhay. Minsan, saro yan ng pampapala. Sa mga awit, sinabi ni David, ang Panginoon ang aking bahagi at aking saro. Ah, yun yung masaya. Yun yung masaya. Pero mas madalas, lalo na sa mga propeta, ang saro ay imahe ng puot at paghatol ng Diyos. Ito'y saro ng pagdurusa, isang misyon na hindi mo matatakasan. Iyan pala yung dahilan kung ba't si Jesus mismo sa Gethsemane nanalangin, Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito.
Oo, Alam niya kasi na yung saro ay hindi lang simpleng paghihirap, ito yung kabuuan ng misyon niya. yung pagsunod hanggang kamatayan. Oo, yung pag-ako sa puot na dapat para sa iba. So, nung tinanong niya sina Santiago at Juan, kaya nyo bang inumin ang saro ko? Hindi niya sinusubok yung tapang nila. Hindi. Parang sinasabi niya, naiintindihan nyo ba talaga kung ano ang bayad ng kaluwalhatian ko? Handa ba kayong hindi lang mag-party sa palasyo, kundi dumaan muna sa execution chamber kasama ko? Grabe. At dito papasok yung masakit na kabalintunaan o irony na binabanggit sa source. Sige. Pag-isipan natin to sandali. Sa buong ebanghelyo, mayroon bang mga tao na literal na nasa kanan at kaliwa ni Jesus sa kanyang kaluwalhatian? Um, Oo, meron. Meron. 2 kriminal na ipinako sa krus kasama niya. Teka lang, grabe yan. So, ang tanging mga tao na nakakuha ng pwesto ng karangalan sa tabi ni Jesus sa pagluluwalhati niya sa krus ay 2 magnanakaw? Yun nga. Binabaliktad nito ang buong konsepto ng kapangyarihan at karangalan. Ang kaluwalhati pala ay hindi mga trono. Kundi ang krus. Ang mensala ay sobrang linaw, ang saro ay laging nauuna sa korona. Laging nauuna. Alam mo itong buong ideya na to, talagang salungat sa kultura natin ngayon. Sobra. Lahat sa paligid natin sumisigaw ng efficiency, life hacks, path of least resistance. Kaya bakit, ayon sa mga source, itong mahirap na landas ng saro, bakit ito yung mismong disenyo para lumikha ng isang mabuting leader? Ang paliwanag sa source ay nakasentro sa isang napakahalagang ideya, ang pagiging safe with power. Ligtas na pagkatiwalaan ng kapangyarihan. Oo. At may isang fascinating na punto rito. Ang kapangyarihan daw, hindi ito lumilikha ng karakter. Ah, okay. Inilalantad lang nito ang karakter na nandoon na. At ang ambisyong hindi dumaan sa cross-cross sa pagsubok, sa paghubog, ay tiyak na gagamitin ng kapangyarihan para protektahan ang sarili. Para sa sariling kapakanan, imbes na maglingkod. Eksakto. Sige, himayin natin yan. Parang nagbigay ka ng isang high-performance sports car sa isang 16 years old na kakakuha lang ng lisensya. Delikado. Sobrang delikado. Walang disiplina, walang karanasan. Yung kapangyarihan, parang yung kotse, tool lang siya. Pero sa kamay ng taong hindi handa, nagiging sandata to na pagkasira. Tama. Sa sarili at sa iba. Kaya yung paghihirap, yung pagkabigo, yung mga panahon ng pagiging hindi kilala, ito yung mga instrumento ng Diyos para hubugin ang karakter. So, hindi parusa. Hindi parusa, kundi paghahanda. At ang Biblia, puno ng mga halimbawa nito. Tingnan natin si Moises. Sige. Lumaki siya sa palasyo ng Ehipto. May lahat ng kapangyarihan at edukasyon, pero bago niya pinamunuan ng Israel, gumugol siya ng 40 taon sa disyerto. Grabe, 40 taon, 4 na dekada. Bilang isang simpleng pastor lang. Isipin mo yung agbabago sa pagkatao niya. Mula sa prinsipe na umaasa sa sariling lakas, naging isang mapagkumbabang lingkod. Yung disyerto ang nagturo sa kanya ng pasensya. At hindi lang siya, di ba? Tama. Tingnan mo si David. Hinirang siyang hari nung teenager pa lang. Pero ang sumunod, hindi koronasyon. Anong sumunod? Maraming taon ng pagtakbo para iligtas ang buhay niya. Ipinangako sa iyo ang trono, pero nakatira ka sa mga kuweba, hinahabol ka. Grabe yung psychological toll nun. Sobra. At yung panahon na yon, hindi yun pagkaantala. Ito yung pugon humubog sa kanya. Natutunan niya yung pagpapakumbaba sa paraang hindi niya matututunan sa loob ng palasyo. At syempre, ang pinakahuling halimbawa, si Jesus mismo. Oo naman. 30 taon ng buhay na hindi kilala. 30 taon ng pagkakarpintero sa isang maliit na bayan bago yung 3 taon niyang ministeryo. So itong mga pagkakaantala na to, hindi to kapabayaan ng Diyos. Isa itong gawa ng awa. Tama. Para gawin silang mga taong ligtas pagkatiwalaan ng otoridad. Pero alam mo, iyan ay isang napakagandang tanong kasi totoo, nakakakita tayo ng mga taong sumisikat ng walang malinaw na panahon sa diserto. Oo, nangyayari yan. Ang sinasabi ng mga source ay, minsan hindi lang natin nakikita yung paghubog, pero mas madalas yung mga taong lumalaktaw sa prosesong ito. Sila yung nagiging sentro ng mga iskandalo. Ah, okay.
Sila yung mga leader na nag-i-implode kasi yung character nila hindi kayang suportahan yung bigat ng impluensya nila. So nauna yung panlabas na tagumpay kaysa sa panloob na paglago. Oo. At ang resulta, palaging trahedya. Okay. Matapos marinig ang lahat niyan, madaling isipin na baka ambisyon mismo ang kalaban. Parang ang pinakaligtas gawin ay huminto na lang, maging pasibo. Yun ba yung sinasabi ng mga source na dapat nating patayin ang ambisyon? Iyan yung nakatutuksong konklusyon, no? Pero iginigiit ng mga source na hindi yun ang punto. Ang layunin ay hindi pagpuksa. Kundi pagbabago ng direksyon. Tama, parang ilog. Pwedeng magdulot ng baha o pwede mong gamitin para sa isang dam na nagbibigay kuryente. Hindi mo pinapatuyo yung ilog, ginagabayan mo yung lakas nito. Ang redeemed ambition o napanibagong ambisyon ay ginagabayan ng ibang mga katanungan. At ano yung mga tanong na yon? Ang pagbabago ay mula sa sarili patungo sa paglilingkod. So, hindi na gaano kataas ang maaabot ko, kundi gaano katapat akong makapaglingkod sa posisyon kung nasaan ako ngayon. Hindi na sino ang makakapansin sa akin. Kundi sino ang matutulungan ko? Oo, sino ang mapapagaling dahil sa gagawin ko kahit walang nakakakita. At yung pinakamalaking pagbabago, hindi na anong makukuha ko rito, kundi ano ang hinihingi ng pag-ibig sa sitwasyong ito. So yung pagsukat ng kadakilaan, wala na sa katayuan, nasa pagsakripisyo na. Eksakto. Parang isang chef na gustong manalo ng Michelin star, kailangan mong tiisin yung saro, yung libo-libong oras ng paghiwa ng sibuyas, yung masigawan dahil sa maling butil ng asin. Yung proseso. Oo. At para sa iyo na nakikinig, ang practical na aplikasyon nito ay ang pagyakap sa proseso kung nasaan ka man ngayon. Sa isang trabahong hindi napapansin, sa isang pangarap na parang ang tagal matupad, yun mismo ang maaring saro na iniialok sa iyo. Ang pagpili sa pagsunod kahit mahirap. At ang pagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng mga resulta. So pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang kahulugan nito para sa atin? Kung may isang bagay tayong dapat tandaan mula sa usapan natin ngayon, ito yun. Hindi ang ambisyon ang kalaban, kundi ang ambisyong hindi nasusuri. Oo, yung pagnanais para sa impluensya, para magkaroon ng kabuluhan, hindi yan masama. Itinatanim yan ng Diyos sa atin, ngunit yung landas tungo rito, yun ang kritikal na mahalaga. At ang landas na yan, ayon sa lahat ng napag-aralan natin, ay may isang hindi matitinag na prinsipyo. Hindi mo makukuha ang korona nang hindi iniinom ang saro. Walang shortcut. Walang shortcut. Anumang pagtatangka na sunggaban ng kapangyarihan ng walang paghahanda, hahantong yan sa isang leader na mapanganib. At sinabi mo kanina, imposible yan sa ekonomiya ng Diyos. Para siyang isang batas ng spiritual physics, tama? Eksakto. Hindi mo madadaya ang gravity at hindi mo madadaya ang prosesong ito ng paghahanda. Ang pagtatangkang baligtarin yan ay palaging humahantong sa mga leader na matagumpay sa labas pero wasak sa loob. At sa huli, nakakasakit sila ng mga taong dapat sana nilang pinaglilingkuhan. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi kung ikaw ay ambisyoso. Ang tanong ay, ano ang handa mong ibayad? Malinaw ang mga source. Walang glory now, suffering later na payment plan. Walang ganon. Ang saro ang buong, paunang bayad para sa isang korona na karapat dapat isuot. Kaya't ang tanong na iniiwan namin sa iyo ay hindi kung meron kang ambisyon dahil tiyak na meron. Ang mas malalim na tanong ay ito. Sa iyong kasalukuyang sitwasyon, sa iyong mga pangarap at mga layunin, anong saro ang inialok sa iyo ngayon? Hindi para pahirapan ka, kundi para ihanda ka.